Okay guys, prior to this video, no, kaka-create ko lang actually ng video, kaka-record ko lang ng ng isang reaction. So, maraming litanya si Idol Rafi tungkol sa DepEd. Again, ang pinag-uusapan po dito ngayon sa DepEd is yung budget hearing nila. Meaning, saan po dinadala ang pera? Okay? Ng DepEd. Cash burning, disbursement, name it. Whatever the term, in a simple way to understand this is saan dinadala ng DepEd ang pera. Ngayon, pumasok si Raffy Tulfo sa eksena at dinala niya yung issue ng mga PTA. PTA has nothing to do with the budget hearing. Okay? Sa mga litanya niya, early part ng budget hearing, na may tunog inis na rin si Senator Pia Cayetano sa kanya, na sinabihan na siya, sinagot siya. No? Nag-suggest si VP Sara na since ikaw nasa Senate, dahil yun nga yung inaano niya, since ikaw ay nasa Senate, bakit hindi ka gumawa ng batas na pwede naming sundin, 'di ba? Kasi ang pwede lang gawin ng DepEd is kung ano yung mga batas, kung ano yung mga naka-mandate sa kanila. Okay? Gaya nga kanina, pinakita ko tong Parent Teachers Association Omnibus, no? Omnibus guideline. Okay? May omnibus guideline sila. Kung nagbabasa si Raffy Tulfo, kung nagpe-prepare siya every time na pumapasok siya at nakikisawsaw siya at binibida niya yung sarili niya, honestly, hindi niya na kailangan i-raise ang issue ng PTA kay VP Sara. The best way na pwede niyang gawin is i-review niya tong omnibus na to. And maybe, just maybe, upuan niya. Sino committee chair pagdating sa education? Si Joel Villanueva. Upuan nilang dalawa yung DepEd. I-review nila tong guidelines na to na ginawa pa ng previous DepEd secretary. No? But anyway, balikan natin to. No, yung naging sagutan nila ni VP Sara. At dito, lipad talaga ang utak ni Raffy Tulfo. Na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan. Hindi lang po mga PTA, but we have NGOs, we have private sector donors who partner with our public schools sa mga specific na projects nila in certain schools. Ganito po din yung ating mga PTA. Pinag-iisipan po ng teachers and ng parents kung paano sila makatulong doon sa eskwelahan para sa pag-aaral ng mga bata. But then again, as I said, these are voluntary contributions. Pwede po nating ipagbawal, gagawa po tayo ng batas para po merong penalty. Madam Chair, pwedeng konti na lamang. Una-una, wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contributions sa PTA. Now, doon sa questions ko, hindi pa ata nasa Balik tayo. You've responded, but kindly respond again. Yusek Escobedo. Ay, wait, data. Hanapin after natin a yun. few months, nagsibalikan din po hanggang ngayon. So is there a way na talagang once and for all, since senador na po ako, because I promised na once ako'y maging... Okay. Guys, take note of this. Sinabi niya yan. Since senador na ako, lahat ng sinabi niya sa part na to, binalik yan sa kanya ni VP Sara.
Senador, Listen. I'll put a stop of this nonsense. Nung ako po'y wanted sa radyo na broadcaster, of course, wala po akong magawa. All I can do is call the authorities and tell them, hey, we have complaints pertaining to this and that. Now that I'm senator and they elected and voted me para mabigyan solusyon itong problema ito na mga magulang na mag-aaral, I have to do something to put a stop to these problems once and for all. Can you guys promise me na Okay, paulit-ulit niya sinabi na ngayon na siya ay isang senador na. 'Di ba? He promised that he is going to put a stop on this. Yung nagpapabida ka, 'di ba? Nagde-demand ka, nagre-request ka, tapos sasabihin mo, wala kang power. ito na to para ako po'y maging supporter ng inyong budget at hindi ko po kontrahin. Humingi kayo ng 1 trillion pesos for all I care. Kasi alam ko kailangan po ang maayos na budget para sa DepEd. And I firmly believe na kailangan talaga ng DepEd ng pinakamalaking budget among all other agencies because we need to give quality educations to our poor na mga kababayan. Bakit tayo hindi nagkaroon ng quality senators? If we deserve quality education, we also deserve quality, public officials who knows exactly what they're doing. 'Di ba? Who knows exactly what they're talking about. Tama ba? Because I believe in who he was less in life should have more in law. So, dapat sa ating batas, bigyan po ng magandang edukasyon, bigyan po ng magandang serbisyo ang mga mahirap nating kababayan. Dito lang po sana sila makakabawi. Alam mo, naiinis ako, no? Naiinis ako. Parang lagi na lang ang mahihirap nating kababayan ang dapat bigyan. Paano kaya tayo mga taxpayer? They utilize our money. Bakit hindi bumabalik sa atin yung taxes natin? 'Di ba? Tayo ba taxpayer, pumupunta tayo sa mga government institutions? Like halimbawa, mga hospital, PGH, mga barangay health center. Do we even utilize their services? Hindi. Pero who's paying their Who's funding them? 'Di ba taxpayer? Bakit yung mga politiko natin, for the record lang bakit yung mga politiko natin lagi lang iniisip yung mga para sa mahihirap? Hindi pa pwedeng para sa lahat? 'Di ba? Bakit ba hindi tayo pumupunta sa mga government hospitals like PGH, barangay health centers? Guys, kasi ang dami ng tao eh. So yung mga kababayan natin mahirap, they have this kind of mentality na gusto namin itong na to. Gusto namin yung mga gaya ni Raffy Tulfo. Kahit tatanga-tanga dyan sa Senate. Diba? Kasi puro para sa mahihirap. Paano naman tayo mga nagbabayad ng buwis na nagpopondo ng pangangailangan ng mga mahihirap? So paano kung tumigil na tayo sa pagbabayad ng Yung ngayon masakit dyan eh. Pag nagtatrabaho ka, hindi ka nagbayad ng tax, may negosyo ka, hindi ka nagbabayad ng tax evader ka. Pero yung mga nagpapadyak sa kalsada, nagdadrive ng tricycle, babayad ba ng mga taxes? Hindi. Hindi sila nagbabayad ng taxes. Pero, sila yung mas nakikinabang ng facility ng gobyerno na pinupondohan ng mga taxes, ng mga taxpayer. Yung mga politiko na gaya ni Raffy Tulfo, wala nang ginawa. Kung hindi iniisip, kung ano yung para sa mahihirap. Paano naman doon sa mga naglalagay ng pondo para dyan sa mga yung para sa mahihirap, diba? And I agree, dapat pabawiin natin sila sa pamamagitan ng pagbigay ng quality education. Pero how can we give these students quality of education kung kulang-kulang? And then we're teaching these kids to be corrupt when they grow up. How and why? Because they know and they knew na yung paghihingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir, So pag lumaki po itong mga estudyante, makikita nila na okay lang pala yung mangikil kasi si teacher nangikil sa amin. So paglaki nila, there's the possibility na baka mangikil sila. okay, Senator Tulfo, you're I seriously don't get it, no?
Wala pong kinalaman ng mga teachers sa PTA. For the record, sa pagkakalam ko as far as I'm concerned. Wala pong connection ng mga public school teachers sa PTA. Nag-uusap lang po ang mga PTA, no, whether officials or members or parents na member ng PTA. Normally, ang kinakausap nila, mga homeroom teachers, principal. Pero to the point na yung teacher hihingi ng contribution sa estudyante in relation to the PTA, I really don't think so. You can correct me on that. 'Di ba? Doon po sa mga PTA ano natin, no, parents, members, officials. Hindi sinasabihan niyo po ba ang mga teachers ng mga anak ninyo na manghingi sila? Whether you're in private or public, Sinasabihan niyo po ba ang mga teachers na manghingi ng contribution sa kanilang mga estudyante? Whether or not na yung mga batang yun, anak niyo o hindi? Di ba? Wala pong kinalaman ng mga teachers sa PTA more than sa nagmi-meet sila. Monetary, I mean, if we're gonna talk about monetary, wala pong kinalaman ng mga teachers sa mga hinihinging contribution ng PTA. It's the same thing. It's voluntary. I believe even the PTAs, no? Kung nagbibigay man sila sa mga teachers na pangangailangan sa classroom, it's voluntary. Tumutulong sila. Diba? Your time is up, no? You've been informed that your time is up. You've responded, but kindly respond again. Yusek Escobedo. Madam Chair, Your Honor, number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary. Okay. Listen to this very carefully. Kanina, pinagmamalaki niya na siya daw isang senador. Okay, given. Well then and good, di ba? Ngayon, binabalik sa kanya ni VP Sara yung sinabi niya. Contribution sa mga PTAs. And then, pwede po nating i-implement yan. May penalties po yung teacher or parent na mag-insist na merong voluntary contribution. Ang mga PTA po, just like all the other associations, are guided by the majority. Kung ano po yung desisyonan ng majority doon sa kanilang association, yun po yung nasusunod. Now, it is a voluntary contribution. Ibig sabihin, hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag-contribute kung yun man ang nadesisyonan na project ng PTA. Marami po tayong mga stakeholders na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan. Hindi lang po mga PTA, but we have NGOs, we have private sector donors who partner with our public schools sa mga specific na projects nila in certain schools. Ganito po din yung ating mga PTA. Pinag-iisipan po ng teachers and ng parents kung paano sila makatulong doon sa eskwelahan para sa pag-aaral ng mga bata. But then again, as I said, these are voluntary contributions. Pwede po nating ipagbawal, gagawa po tayo ng batas para po merong penalty. Madam Chair, pwedeng konti na lamang. Una-una, wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contribution sa PTA. Now, doon sa questions ko, hindi pa... What the... Guys, mas malinaw pa sa sigat ng araw. If you're actually listening very carefully now, since the start of this video, sabi niya, he's a senator and he promised that he's going to make sure na gagawin niya lahat to make a stop on this issue. Binalik sa kanya ni VP Sara, no, yung kanyang sinabi. Bilang siya ay isang senador, 'di ba? Pwede silang gumawa ng batas na
matigil 'to at i-penalize kung sino man ang lalabag. And then isasagot niya kay VP Sara, wala siyang power. Baliktad natin. Mga PTA, pinag-iisipan po ng teachers and ng parents kung paano sila makatulong doon sa eskwelahan para sa pag-aaral ng mga bata. But then again, as I said, these are voluntary contributions. Pwede po nating ipagbawal, gagawa po tayo ng batas para po merong penalty. Pwede natin ipagbawal, gagawa po tayo ng batas, at pwede po natin ipagbawal yung gano'ng aktibidades. Gagawa tayo ng batas. Yun ang mandate ng Congress. Yun ang trabaho ng isang senador. Then ito yung isasagot ni Raffy Tulfo. Madam Chair, pwedeng konti na lamang. Una-una, wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, Kasasabi niya lang, pwede ka pong gumawa ng batas para mapatigil yan. Tapos sasabihin ni Raffy Tulfo na wala daw siyang kapangyarihan. Ayan po. Ang inyong idol na si Raffy Tulfo. Sinabi na sa kanya kung ano yung kailangan niyang gawin within his powers, no, as a senator, then sasabihin niya wala siyang kapangyarihan. Hindi ko alam kung nakikinig siya na maigi kay VP Sara or it's just that hindi talaga niya alam yung mga ginagawa niya or ang trabaho niya dyan sa Senate. The only thing that I have seen na ginagawa ni Idol Raffy for nearly a year and a half in Senate is bitbitin ng mga reklamo sa RTIA going sa Senate. I don't know exactly what he's trying to do, but definitely it's not even providing any resolution. Diba? Gano'n na ba karaming batas ang napirma ni PBBM since umupo siya? Naging author ba siya ng mga batas na yon kahit isa? Wala. Alam mo kung sino yung very active dyan na talagang tahimik pero may nangyayari? Bongo, no? Senator Bongo. We need to make sure na sa susunod na eleksyon at tumakbo siya, I'm going to personally campaign for Senator Bongo. Senator Amy Marcos. No? Kahit magkaibigan sila ni VP Sara, question niya yung tungkol sa mga number of, what do you call that? VP security group niya. Okay? What else? Chis Escudero. Actually, si Senator Pia Cayetano, definitely it's a yes. No, kay Senator Cayetano. Sino pa? Senator Erwin Gatchalian. I think he's okay. Senator Gatchalian. JV, Ejercito. Mga hindi pa sikat, hindi laman ng social media. 'Di ba? And yet nagtatrabaho. Senator Jinggoy, nahahawa kay Raffy Tulfo. Lahat ng dumidikit kay Raffy Tulfo, definitely hindi yan dapat manalo. Senator Bato, no way. It's a big no for Senator Bato. Super like ko siya noon, but with the things that I'm seeing, doon ko na-realize, anong ginawa mo sa Bucor? Anong ginawa mo sa PNP as a chief? Meron ka bang magandang nagawa? 'Di ba? And even here sa Senate, wala akong problema sa kanya as a person, you know? Parang inaano ko lang sa kanya yung kanyang trabaho. Gusto kong makita yung mga napoproduce niya, maliban sa pamamasyal niya. Kasi yun na nakikita ko eh. Yung mga personal event niya.
'Di ba? Buti pa si Senator Bongo, talagang tuloy-tuloy yung pagpaparami niya ng malasakit center. Same with Senator Amy Marcos, yung mga pondo nila, ginagamit nila sa tama at sa maayos na bumabalik sa mga taxpayer. Kaya super thank you sa kanilang dalawa. Yun lang na nakikita kong very active eh. Yung talagang nag-reach out sa mga tao. 'Di ba? Wag po kayo dun sa puro pasikat, tapos puro kabobohan. Ngayon ko lang hindi naman. Ayoko rin namang ano, mas magaling pa rin kung naging senator si si Chot Reyes. Yung si Raffy Tulfo, hindi naman hindi match, 'di ba? Mas maano naman, mas elevated naman si Chot Reyes kay Raffy Tulfo. Baka gawin lang waterboy ni Chot Reyes yung si Raffy Tulfo eh. 'Di ba? Hindi yan makakatulong sa gilas. Anyway guys, again, maraming salamat. So kita-kita na yung eto lang, quick one lang yung pinag-aano si Raffy Tulfo at si VP Sara. Best example, nagharap sila. Tingnan mo nangyari. Disaster.